Ito yung contradicting decision ng gobyerno natin ngayon. Kasi ang sinasabi natin is, pwede na palang mag-share the ride, di ba? Like the community rides na kahit wala kang prangkisa. Kasi sa amin po, pinaghirapan namin ang pagkakaroon ng prangkisa. Kahit wala ka pong prangkisa, pwede mo palang i-offer ang sasakyan mo sa mga kapitbahay mo na sabay-sabay kayong pumasok. Di po ba? At pwede kang maningil. Of course, nandun yung color room style, di ba? Na para bang naghabal-habal, nag-self booking kayo sabay-sabay na kayo-kayo nag-usap. So dito po, nakikita natin, no, why is it very contradicting? Kasi imbis na ipatupad natin ang ride sharing na dati naman na nating services sa mga TNC, ay promote natin yon. Bakit pinopromote natin na ang mga private ay gumamit na ng mga ganitong klaseng platform out of their own decision and out of their own rules, no? Kasi lahat po tayo, kailangan po nating isipin, ang isang TNVS po ay meron din pong commercial insurances. So, ibig sabihin po, kayo po ay covered na kapag ka merong aksidente or disgrasya, meron pong insurance commercially built for this kind of business. So kung private ka po at mag-usap-usap lang tayo na sabay-sabay tayo pumasok ng Makati at singilin ko kayo while having the private insurances, while having kung magkano yung gusto kong ibigay ano, at gusto kong singilin, hindi po yan makokontrol ng LTFRB. And yun din po yung reason na mawawalan din kami ng pasahero. Yung 5,000 pesos in terms of isang sa araw po, mga ilang araw lang po yung magagastos or magagamit nyo po yung 5,000? Actually, sir, no, kung titignan natin, yung 5,000 pesos is only, sasabihin po natin, 2 or 1.5 full tank po ng isang sedan. Sa 1.5 full tank po ng sedan, ito po ay tumatakbo ng hanggang 300 kilometers. So kaya po siyang ubusin ng isang driver ng isang araw at kalahati. Pero kung i-convert po natin siya into another perspective, no, i-convert natin siya as subsidized na fare ng mga riders, 142 rides po yung na-subsidize nila. So 142. Kada isang araw ba nakakailan average yung bago pa man itong ano ngayon? Crisis. Pero actually, may crisis na nga last time, di ba? Kaya nga, matagal na yung hinihiling na fare increase hanggang sa naabutan po ng panibagong crisis. Pero usually po, yung regular na isang araw na biyahe, nakakailang rides po? Ang isang average ride po ng isang driver is nasa 25 per day. Opo, TNVS? TNVS po yan. Opo, and ngayon po na meron ng crisis simula nitong mga nakalipas kasi mag-iisang buwan niya yata itong gulo dyan, panibagong gulo dyan po sa gitnang silangan. Mga ilang rides na po mula sa 25? Actually, sir, no, ang pagbabasehan na po natin ng ratio is nakaka-25 pa rin. Pero mas doble yung oras nila sa kalsada to achieve the 25. Maaring sabihin natin dapat mas mabilis kasi walang traffic, no? Pero ang totoo po niyan, nawalan po ng traffic, nawalan po ng pasahero, mas mahaba po ang oras at kilometrahe na ginugugol ng isang driver para gumapang at maghanap ng pasahero. Hanggang sa mabuo po niya yung 25 kasi yun po yung visual, no, very optical sa driver na kapag naka-25 na ako, kaya pa. Kaya ko pang i-extend hanggang 30 or pag naka-25 na ako, medyo ang net ko nararamdaman ko na. Opo. Kayo po, pag kumukuha kayo ng mga pasahero, doon lang talaga sa application. Pero umaabot na ba sa punto, ma'am, or may alam kayo na parang kagaya ng habal-habal na lang na nag-aalok na lang para lang makakuha agad-agad ng mga pasahero? Actually, sir, no, ito yung contradicting decision ng gobyerno natin ngayon. Kasi ang sinasabi natin is, pwede na palang mag-share the ride, di ba? Like the community rides na kahit wala kang prangkisa. Kasi sa amin po, pinaghirapan namin ang pagkakaroon ng prangkisa. Kahit wala ka pong prangkisa, pwede mo palang i-offer ang sasakyan mo sa mga kapitbahay mo na sabay-sabay kayong pumasok.
Di po ba? At pwede kang maningil. Of course, nandun yung colorum style, di ba? Na para bang naghabal-habal, nag-self booking kayo sabay-sabay na kayo-kayo nag-usap. So dito po, nakikita natin, no, why is it very contradicting? Kasi imbis na ipatupad natin ang ride sharing na dati naman na nating services sa mga TNC, ay promote natin yon. Bakit pinopromote natin na ang mga private ay gumamit na ng mga ganitong klaseng platform out of their own decision and out of their own rules, no? Kasi lahat po tayo, kailangan po nating isipin, ang isang TNVS po ay meron din pong commercial insurances. So, ibig sabihin po, kayo po ay covered na kapag ka merong aksidente or disgrasya, meron pong insurance commercially built for this kind of business. So, kung private ka po at mag-usap-usap lang tayo na sabay-sabay tayo pumasok ng Makati at singilin ko kayo, while having the private insurances, while having kung magkano yung gusto kong ibigay at gusto kong singilin, hindi po yan makokontrol ng LTFRB. And yun din po yung reason na mawawalan din kami ng pasahero. Opo, at actually meron ngang panibagong balita. Kumbaga, yung inyo pong pinatutungkulan ay kilala din sa tawag na carpooling. Yes. Okay, so yung nabanggit mo na concern na parang wala ring kaibahan ito eh. Kasi pwedeng mag-usap-usap lang tayo, magbabayad na lang ako sa iyo kung magkano yung chip-in ko sa iyo para sa gasolina. Ito rin yung nabibigyang punto rin. Kasi meron nang sinabi rin ang MMDA na maglalabas daw ng mga special permit para nga dito sa mga individual or mga company na magkakaroon ng carpooling. No? Kasi nga, yun yung nababanggit nyo po. Kasi anong kaibahan? Doon sa mga TNVS kami, bawal kami na, ang dami ninyong mga restrictions sa amin, dami naming i-comply. Pero pag sa private, pwede lang mag-usap-usap pa sila, pwede ring magbayad doon sa driver kung sino yung may-ari, masyadong maluwag. So, at least medyo nakita rin ito ng government. Pero ang tanong niyan, gaya nga ng tanong mo, kung mamomonitor ba ito? Kasi sa mga nakalipas, like kagaya sa mga van, di ba, ang malimit nilang palusot, magkakalala kami, magkakamag-anak kami. So, yan yung isa ngayon. Sa dami ba ng mga sasakyan natin, yun yung hamon po. Diba? Yun yung pinakahamon doon. Kasi kung gaano kadami yung private vehicles na pwedeng mag-carpooling, hindi po ganon kadami ang mga enforcement agencies natin and enforcement people to check on this. And then, syempre po, ang tinitignan po natin, kami po as TNVS, nakasalalay po kasi sa amin yung safety, no? So, at most, ayaw natin ng mga overloading, ayaw natin ng mga untoward, unlikely incidents na nangyayari inside sa sasakyan. Yung insurance po ba sa private, tsaka yung sa mga public transport like TNVS, magkaiba? Magkaiba po. Magkaiba po. We so, are ito yung using dapat malaman ng ating mga kababayan. Ano ba benefit? Halimbawa, kung sa TNVS sila sumakay compare sa isang private vehicle dahil nag-carpool sila? Okay. So, kung makikita nyo po yung mga insurances nyo po, out of the private insurances ng comprehensive po yan, kayo po ay sinasabi na private at hindi po dapat pinagkakaloob ang inyong services bilang as public transport. Pag sinabi po natin na ang commercial comprehensive insurances po, ito po ay dahil meron po tayong mga kaakibat na prangkisa and guidelines for this. So kung ang isang private po ay kung sakasakali ma-aksidente or ma-involve sa isang accident at nalaman ng isang insurance company na ito ay ipinagamit niya bilang public, dahil naningil ka ng bayad, maaari pong hindi kayo i-cover ng inyong mga insurances. Opo, dito naman tayo sa usapin po ng maintenance, ma'am. Kamusta naman po? Kasi pasanin yung sa maintenance naman po. Though, mga bago bang klase ng mga sasakyan sa mga TNVS? Unlike sa mga taxi kasi, matagal na yung mga taxi, itong mga TNVS.
medyo may katagalan na rin ang TNVS sa ating bansa. Pero kung ikukumpara mo sa mga matagalan sa taxi, di hamak na mas matanda yung mga nasa taxi compare sa TNVS. Pero ganito po, sa maintenance naman po natin, gaano naman po kalaki yung perwisyo din dyan sa mga driver o sa mga operator? Actually, sir, sa maintenance natin, no, kung iisipin nyo, karamihan po sa atin is maintenance and go. Ibig sabihin po, nakasalalay kami sa mga third-party companies na nag-o-offer po ng mga maintenances. So kung tumataas din po yung crudo, tumataas din po yung kanilang mga raw materials na ginagamit para sa pag-maintain po ng mga sasakyan. Yung mga iba po na nakasanayan na lang po nila na ang pag-change oil is sa kanilang mga bahay na lang po nila ginagawa. So para makatipid po kahit kaunti. Dahil yung kaunting pagtitipid na po na yon ay ilalagay po nila yon sa pagbili ng gasolina or ng crudo, no? Pero ang sinasabi po kasi natin, ang TNVS sasakyan po ay tumatagal lang po ng 7 years. After 7 years po, mandato po kami ng aming prangkisa na palitan ang aming sasakyan. Hindi po katulad ng jeep, hindi po katulad ng mga bus, at hindi po katulad ng mga taxi na as long as tumatakbo at roadworthy siya at ito po ay nairerehistro sa LTO, ito po ay pwede pang gamitin. So kung titignan po natin yung ratio or yung symmetry po ng lahat ng ginastos natin sa pagme-maintenance ng ating sasakyan para magkaroon po ng 7 years lifeline, ano? And maibenta din natin siya sa market, kailangan po talagang maalagaan siya. And of course, pag sinabi po kasi natin TNVS, premium services. Nagbabayad po tayo para sa premium service, premium cars, and comfortability ng ating mga pasahero. So they are expecting more than a jeep, they are expecting more than a bus, they're expecting more than a regular taxi. So ba, masyadong maikli lang pala po, Mama Arlene? 7 years 7 lang, years. tapos kakainin pa ng mga krisis. Nakakabawi ba? Halimbawa, kayo po, driver-operator po kayo. Isang unit lang po ba ang meron kayo, ma'am? Actually, sir, no, meron din tayong multiple units. Kung sasabihin po natin nakakabawi, nababawi lang po natin yung pambayad ng sasakyan. Kung meron man pong kinita, yung kita po na yon is kailangan pa rin po lahat i-declare po yon under the BIR taxes po natin. So nagbabayad din po kami ng tax. So kung susumain po natin, etong klase po ng business na to, kung hindi po napakarami ng iyong sasakyan or nagkakaroon ka talaga ng fleet, hindi mo rin po talaga siya mararamdaman. Ang nagiging kaibahan lang po kasi natin is sa aming mga operator, ibang perspective. Binibuild natin yung credit line ng ating pangalan, no? Binibuild natin yon para kung meron man tayong itatayong mga businesses, pwede tayong pagkatiwalaan ng mga bangko. Yun na lang yung talagang sobrang plus sa amin. Opo. Speaking of meron mapagkakatiwalaan kayo ng bangko, marami na ba sa TNVS sector na naglipat na sa hybrid or e-vehicle? Opo. Marami pong nag-umpisa na hybrid and EV ang kanilang ginamit, ano. Pero ito nga po yung isang hiccup ng ating gobyerno. Kung sakasakali po na meron kaming mga 1.5 to 2 million na pera, pwede naming ibili yon po ng hybrid and EV at palitan po yung mga ICE na vehicles natin. Pero ang problema po kasi natin, ilang taon bago po mag-declare o bago po mag-decide si LTFRB ng drop and substitute po from our franchise. So meaning po, yung luma mong sasakyan, papalitan ng bago. Hindi po tayo pwedeng basta mag-apply ng drop and substitute kung wala po yung physical car na ino-offer nyo na po sa kanila or pine-present nyo po sa kanila. So, doble dago ka, no? Kahit ako po na naka-ICE at meron pong ganong pera, at kung mapapaisip po ko, papalitan ko po ba ito ng EV or papalitan ko ba ito ng hybrid? Ngayon, pag bumili ako ng hybrid, ilang buwan or ilang taon bago mag-decide si LTFRB na okay, sige, palit na natin yung hybrid mo, pakawala na natin yung ICE mo. So, lumalabas dun yung check and balance, no, na ano ang magiging desisyon ko bilang isang operator? Ito ba ay makakadagdag solusyon? Makakagaan ba ng buhay namin? Or mas lalong naglabas ako ng isang problema para ipukpok sa ulo ko? So kung meron man tayong ganong pera,
Ito yung pananaw namin bilang driver operator. Yung kung meron kang ganong kalaking pera at i-ratio mo yon sa laki ng gas consumption or fuel consumption, tatagal ka rin ng 3 taon sa business na to. Baka bago pa mag-3 taon, tapos na yung gera, diba? So, hindi namin siya nakikita as economically na magpapalit at 100%, not unless pumasok ka po sa industriyang ito na iyon na ang bit-bit mong sasakyan. Opo, sa ibang bansa po, ma'am, kung dito ay 7 years lang, meron ba kayong kung dapat ano ba yung ideal na kasi parang same lang din naman, kagaya sa nabanggit nyo po, jeep, sa taxi, sinasakyan din naman na ito, either kung hindi ka makabook agad sa TNVS, minsan sa taxi ka rin na sumasakay. Ano po yung ideal talaga na years na dapat itagal ng mga sasakyan? Ipantay na lang ba? Sa ibang bansa, meron ka bang monitoring kung hanggang ilang taon ba yung isang sasakyan? Actually, sir, nung ginawa natin yung mga policy sa TWG ng LTFRB way back ng 2016, 2015, or 2017 po, ang pinaka-ideal po talaga is 7 years. Bakit po 7 years? Kasi naniniwala po tayo na ang roadworthiness po talaga at maximum capacity or kapasidad ng isang sasakyan is nakabilang po sa 5 years. Kaya nga po, di ba, ang lagi nating sinasabi, after 5 years, ibenta mo na yung sasakyan mo. Kasi yun yung may mataas pang value. So, ang tinitignan po natin doon is value. Now, kung i-compare po kasi natin siya with the regular white taxi and then the jeep, iba po kasi ang psychology ng Pinoy pag sinabi nating mura. Pag sinabi po nating mura ang isang bagay, mura ang isang pamasahe, we don't expect so much. Kumbaga parang, sige, sakay na tayo, makarating lang tayo doon, okay na kahit magkano yung pamasahe. Pero kung ikaw yung Pinoy na nagbabayad, nag-e-expect ka po na at maximum na pinakamaganda or pinakamaayos na talagang estado ng sasakyan. So dito po pumapasok yung pag-aaral na talagang ang pinakamaayos at pinakamagandang estado ng isang sasakyan at ng makina is 5 to 7 years. So kaya po dun din po nagkaroon ng capping yung ating TNVS na talagang 7 years po siya sa isang prangkisa.